Kasi pag nabuksan ng langit, matindi ang mangyayari talaga sa atin. Grabe po. Yung mga nararanasan natin ngayon, simula pa lang po, patikim pa lang po yan. Yung nakasulat mo sa atin, totoo po yan. Yung vision and vision, pati yung ating central task. Yan po talaga ang dream. Yan po talaga siya. Yan yung kanyang kaanyuan. Yan yung kanyang wangis. Yan yung kanyang gawin. At siya yan. At yung mission na yan, binubuo yan ng mga tao. Pasalamat tayo na kabilang tayo yan. Dahil hindi lahat mayroong ganyan. So, ibinabalik po tayo ng Panginoon sa talagang daan na nais niya palakaran sa ating lahat. Ano po ang sabi? Ancient path. Ano yung iyak natin? Show us the ancient path. Leave us along eternal highway. We want to follow the footsteps of Jesus. We want to enter your rest. Diba? Nais na Diyos na magpahinga tayo. Huwag natin masyadong guluhin ang ating isip sa mga bagay na nasa paligid. Kasi pag nalito tayo, mawawala tayo sa focus kay Lord. At pag nawala tayo sa focus kay Lord, kawawa talaga tayo. Mas nakakalimot ang mangyayari sa atin. At sabi rito, nawahin daw natin mabuti. Kasi yung mga alagad, nung sinabi ng Panginoong Jesus, nagtanong sila, kailan po mangyayari ang sinasabi ninyo? Sabi rito, nawahin ninyo ito mabuti. Kapag nakita ninyong naganap na sa takong banal, ang kasuklam-suklam na kalabastanganan, tinutukoy ni Propeta Daniel. Ngayon po sinasabi rin yan ni Neville Johnson na may mangyayari muli sa Israel within 12 months. Mula nung magsimula ang NPG. 10 months na lang po nalitiran. At alam niyo po ba, ang Israel ay inikutan ng Arab countries at tinapatan sila ng 10,000 missiles. Ang sabi niya nga, ipag-pray po natin na walang masyadong maapektuhan ng mga tao. Kasi yung itinagay ng missile sa kanila, buburahin po nila ang Israel. Lilipunin nila. Pero yung magaganap daw na ito, hindi hahayaan ng Diyos. Kasi nangyari na po noon yan. Naglagay ang satellite ng Russia upang malmanan yung Israel. Pero nangyari, nung sinabihan niya ang Arab countries na kontakin, alam niyo po kung anong panahon sila inabutan? Sila ay nasa panahon ng Yom Kippur. Ano po yung Yom Kippur? Yun yung prayer and fasting at pagluha. Morning. Alam ko, bago po yun. Yung pagluha. Pero tingnan niyo po, dahil sila ay nasa presensya ng Diyos, natatawa. Tama. Kaya nung inatake sila, alam niyo, nangyari sa mga kaaway, nataranda. Sabi ng Russia, atakihin nila ngayon kasi hindi sila makakagalaw. Wala yung armas nila. Wala silang armas. Lutang sila. Nananalangin na sila. Paano mong gagalawin yung nasa presensya ng Diyos? Siyempre, unahin nyo yung Diyos na galawin. Bago yung mga nasa presensya niya. Kaya nangyari, nakasalubong nila yung mga anghel na nakakabayo. At hindi nila malaman anong uri na sundalo yung nalaman natin. Nakatakihin natin itong mga naririto sa loob. At iba ata itong mga sumasalubong sa atin. Kaya nga sabi mo, Lord, kung talagang kami nasa presensya mo, napakalabo na pabayaan mo pala talaga kami. Hindi tayo makikita ng China. Tama. Totoo po yun. Yung Kippur. Yung po pala yung susi at kailangan mag-yung Kippur tayo. Yun ang kailangan Kasi yung friendly ka lang, akala mo okay lang, Sabi, ibang yung Kippur ang mamataan mo. Baka makakimchi ka na.
kung paano yung kanyang mga kaunawaan ay makukuha. Minsan, may kaunawaan binibigay ng Diyos doon sa mga bagay. Isipin mo, may pinakita nga rin siya ito yung tungkol kay Gideon. Si Gideon na isang sandalo ng Panginoon na pinili ng Diyos upang mamuno sa bansang Israel. Ngayon, humihingi siya ng kaunawaan sa Diyos. Sabi niya, Lord, kung pwede ba, bigyan mo ako ng kaunawaan. Eh siguro, sa kakulitan niya, sinabi sa kanya ni Lord, sige, gusto mo ng kaunawaan, o sige, bibigyan kita. Sabi niya, sige Lord, bigyan mo ako ng kaunawaan. Ito ang kaunawaan na ibibigay ko sa iyo. Magpunta ka doon sa ako ng kaaway mo, at sa kita doon mo matatagpuan ang kaunawaan na nais mong makuha sa akin. Sabi ni Gideon, Lord, bakit daw pa? Kailan dito makausap na tayo, hindi mo pa sabihin sa akin ngayon. Sa isipan lang ni Gideon yun, ano? Kasi isipin mo nga, Lord, talagang papupuntahin mo pa ako, kung madulas ako ng magising yung mga kaaway ko, hindi para lang ako kinarneron. Hindi mo ba? Pero, kung may isipin natin, sabi nga, ang kaisipan ng Diyos, ay may iba sa kaisipan ng tao. Pero dahil si Gideon, naunawaan niya na lahat ng proteksyon na ibibigay ng Diyos sa kanya, kaya kahit pumasok siya doon sa loob ng kampo ng kaaway, hindi siya matindihan. Yun yung mga importante. Yung mga importante, maunawaan muna natin yung kalooban ng Diyos sa ating buhay. Kasi pag di natin maunawaan, doon tayo nasa silat eh. Karamihan nga, marami sa atin, miski ako, sa sarili ko, na sabi ko nga, nakapag-share ako sa inyo ng Word of God, pero lagi rin ako nag-pray. Dahil, ang tao hindi rin tumitigil. Kung paano tayo ay nagmamabilis na maunawaan ang kalooban ng Diyos, ganoon din nagmamabilis na tinodobre pa nga ng tao yung kanyang takbo upang maharangan niya yung kaunawaan na nais bigay ng Diyos sa ating mga buhay. Ganun matindi, tao. Pero dahil ang Diyos ay mabuti, eh hindi niya tayo mapigilan. Kasi kung tumakako siya ng doble, triple na may binibigay ni Lord. Kung sinusunod natin ang kalooban ng Diyos. Kaya ang nangyari, nagpunta si Gideon doon sa loob o sa gitna ng kapo ng mga kaway, meron doon dalawang kawal na biglang na naghihilip yung isa. Sabi niya sa katabi niya, bumisita. Sabi niya, bakit? Kala tuloy yung isa, may kalaban na sila, kaya nakagulat pa siguro. Sabi niya, nanaginip ako eh. O, hindi na panaginipan mo na meron daw isang loop, ano yun, tinapay. Loop. Kaya kung ako tinatanong sa inyo, hindi ko naman nakuha sa dictionary. Hindi ko na may paliwala sa maalis. Sabi mo, ito ba yung kinakain ba yun? Isang mo yung tinapay. Ito yung kanina lang yung minot eh. Ang ginawa namin sa dictionary yun, pero ngayon instant na ikaw na ako sa buong tinapay. Ang nangyari, rolling down the hills. Ano naman yun? Bugulong, kawala, galing sa bundok. Siguro sa video kaya yun, Lord. Masarap ba yun? Miski sige ka, nagtatanong yun, Lord, hindi mo maunawaan. Tapos yung isang sundalo, biglang may kaunawaan, sabi niya, ibig sabihin nun. Yung espada, ang Diyos at si Gideon. Ngayon, maunawaan nila yun, naunawaan nila Gideon, yung ibig sabihin ng propesiya, yung pala, ibibigay ng Diyos yung kaaway niya sa kanyang mga kamay. Kaya nag-aalala siya, dami nilang nalaman eh. Ilan lang yung natira sa sundalo na, di ba pinapili? From 300, ilan yung natira? Naubos eh. Ha? 300. Sa ilang libo sila, di ba? Eh nga po kayo na mayroon sa pagkakay napili ni Lord. Pero mo, humahanap ang Diyos sa mga sundalo. Mga sundalo niya. Dahil makakayuhin niya ito eh. So masarap kung tayo kabilang. Kasi iba yung ikaw ay sa sundalo na kabilang. Sabi nga ni Kuya Amin kanina, pag ikaw ay sundalo, ang lahat ng tulong ng gobyerno ay ibibigay sa iyo. Eh how much more? Gobyerno ng langit ito.
Tapos army ka. Ganda siguro na itsura na ako. Mag-aaral na ako mga kayo. Ang kaligayahan kasama ng aming mga alay ay makapagbibigay ng pagsamba upang makuha namin ang intention. Lord, you will always speak to us. You said in your word, we will hear a word behind us whether we turn to the left or to the right, because every time we are in you, we faced, nagbibias na kami sa iyong direksyon. Lord, naniniwala kami na magiging magaan sa amin ang mga lakarin ito sa harap ng direksyon o journey ng bayan na magiging sa amin patungo sa aming destination. Pagpalain mo ang bawat isa. Kaya mo mai-align namin ang aming mga preaching, ang aming mga puso sa pamamagitan ng pag-spend ng time sa iyo at masanay kami, Panginoon, to have our daily bread in you. We give you praise, glory, and honor. God bless you, each one of you, and receive the blessing of the Lord, the favor, the riches, the wealth, everything. Healing, mind, sound mind, katinuan ng kaisipan mula sa kalituhan, at magkaroon kayo ng maayos na trabaho. Kumita ang inyong mga hanap buhay. Lalo-lalo yung galing sa katuwiran at direksyon ng Diyos. Ang bigay ng Diyos ay walang pagsisisi. There is no shadow of turning. He has wala siyang mga pagsisisi sa kanyang ginagawa. Sapagkat ang Diyos ay Diyos ng direksyon ng buhay. Hindi buhay ang kainan-inang. Kaya ito'y sumaating at pagpalain tayo ng Diyos sa kanyang pangalan. Alang-alang sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. God bless each one of you. We pray for the Lord. We pray for the Lord.